Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa bulubundukin ng Tanay Rizal. Eksklusibo pong pinakita sa atin ni Jonah Veray ang kanyang Farm Healing Sanctuary. Hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa kanyang mga rescued dog at cats. Ito ang lakbay para kay Jonah. Ang ganda. So talagang liblib pero ito ang secret sanctuary ni Jonah. Tayo ang unang makakakita ng kanyang farm. Kumbaga, this is her healing place, her special place. So, narito na tayo sa farm ni Jonah. Asa na ba siya? Hello? Miss Kat! Hello! Hello po! Guys! Welcome! Finally. Welcome to the Libliban. Super liblib talaga. Super liblib. Thank you for inviting us here. Thank you rin po for coming. Wow! It's an honor to have you here My po. gosh! So, ito ang secret farm ni Jonah. How long have you had this? It's been almost 5 years na rin po. Since 5 years? Simula po nung pandemic po. Nasaan ba ang farm mo rito? So, ito po yung buong lugar. Okay. Hanggang doon? Hanggang doon po, nakikita yung steel matting. Oo. And kasama rin po itong side na to. Ay, punta tayo dito. Ito po yung mas malaking area. Wow. Pero ang problema po, sobrang matarik po talaga siya. Oo. Panalo-panalo Look po at yung that. view. Oo. So, ilang hektarya ang farm mo, Jonah? Ito po ay 3 hectares po. So, excited na ako. So, let's go Yes, to let's the go. farm. Pakita ko po muna sa inyo yung konting na harvest po na. Wow! Meron ka na. Opo, May fresh na-harvest. Okay. Opo. And then, ito pong puno na to, puno po to ng avocado. Talaga? Opo. So, kumukuha ka ng avocado Yes, dyan? opo. Oo. Talagang sagana po talaga sa avocado. Dito. Ito po pala bagong tanim po ng mga sitaw. Ay, ang ganda! So, ano pa lang po siya, siguro mga a month pa lang po, pero Oo. na po agad. So, talagang A month or two. nag-farm to table ka? Medyo po. Oo, kung ano ang personal tinatanim, consumption. kinakain Opo, ninyo. opo. Ano ba ang feeling na nasa farm? Ay, peaceful. Yeah. Away from the ingay ng city. Tsaka Oo. very simple po yung buhay dito. Actually, ito pong suot ko, ito yung uniform ko palagi. Dito sa farm? Opo. Where do we go? Okay. Ito. Pakita ko po muna sa inyo, ito po yung may kubo po dito sa taas. Yes. Para po sa Sa mga workers. caretakers. Caretaker po ninyo. Yes. Okay. And Tapos, then, ito na po yung tinatawag Ay, namin ang na main nice. hagdanan. Okay, mauna ka na please, Sige Jonah. po. Okay, so pinatayo mo to syempre, di steep rin ito noon. Sobra po. Dati po talaga, Miss Karen, ano lang po to, very steep na lupa. Yes. Madulas po, sobra. So, Oo. lahat po kami dito nadulas na po dyan. Oh my so, gosh. Nag-decide po kami na ipaayos po ng ganito para safe po para sa lahat. Ilang steps ito pababa sa farm? Hindi ko na po masyado nabilang. Siguro po nasa probably 200 plus. Wow! 300. Oo. Ganun po. Actually, naririnig ko na yung mga aso. Isipin nyo she gave a home to ilan na ang rescued dogs and cats mo dito? A total of almost 70 po. Combination po ng mga aso at pusa. Pero may mga naiwan pa po sa Manila. May mga nasa Manila naman po, yung may mga sakit o kaya yung mga with disabilities po. Pero hindi biro ang gastos, ha? Hindi po Alagaan talaga. ang aso. Hindi po Bakit talaga. ayaw mo sila ipa-adopt? Pinapa-adapt naman po namin yung iba. So, meron na rin pong mga napa-adapt. Pero itong mga to, personal po namin na alagaan talaga from the start na na-rescue namin. From hospital, pagpapagamot, hanggang sa makauwi sa bahay. Kami po talaga yung hands-on na nag-care sa kanila. So, parang ang hirap na rin po sa part namin na ibigay sila. Ayan, Kami rin po, love na love. nakikita ka nila, oh. Yes po. Do you know all their names? Ah, yes po, Miss Really? Like ito, sino to?
Ito po si Prince. Prince! Prince. Wow! Galing po siyang Oo. Davao. Okay. At ito? Ito po si Papi 1. Papi 1, ito. Ito naman po si Papi 4. Papi Si 4. Papi 4 po, Yes. na-surgery na po yung kanyang Oo. hips and knees. Oh, wow! Ito. Ito naman si Kendall. Grabe, ang galing mo. Kendall. Actually, May kapatid po siya. so ang si dami Kylie. po. Kylie and Kendall. Dito pala Jenners. si Kylie and Kendall Jenner. Jenners. Ang dami pong anak ni Yes. Ito na po yung tinatawag po namin na dog area. Oh, ang ganda nung ano doon, no? Look at that. Opo. Freely po silang nakakatakbo. Oo. Tapos ito po, medyo bagong pagawa pa lang po. Itong part na Itong to. part na to. Kasi originally po, doon sila sa baba. Pero ngayon, ita-transfer po namin sila dito. Yes. Hello there, doggies. Si Papi 1 po pala, siya po yung pinaka-attached sa akin. Oh, wow. Okay. So kung wala po siya dyan sa loob Kaya ng... siya naiiyak. Opo. Noon, ito nakita ka niya. Ayan na siya. Opo. Tumatakbo na para makita ka. Oh. Opo. Gusto na po niya makalabas talaga. Oo, yan si Kasi Papi 1. Papi 1, ano lang po yan, sumusunod lang po kung saan ako pumunta Oo. talaga. Go here, Papi. Halika dito. Come. Papi 1, come here. Bella, si Papi 1 muna, ha? O, go, Papi 1. No, Bella. Papi 1 only. Papi 1, let's go. Hello. Naku, maputik si Papi 1, ha? So, Ayan. Miss Karen, ito na nga po yung inaabot ko every time Ayan. pupunta po kami dito. Oo. Bella, sorry. Mamaya na lang. When did you start rescuing animals? Nag-start po siya nung 2009. Okay. Cat po muna yung nauna naming i-rescue. Ilang taong ka nun? 20 years old. Wow. Pero nung bata pa po ako, gusto ko na po talaga magkaroon ng alagang aso. Kaya lang, yung kapatid ko po kasi may asthma, kaya pinagbawalan po muna kami. Pero nung mga 15 years old na po ako noon, doon na po ako nag-start magkaroon ng alagang aso. Kaso hindi pa ako masyadong knowledgeable. Especially pag may sakit po sila, hindi ko alam na ito na pala yung symptoms. So, namatayan po ako ng dog. Tapos, hanggang sa, naturuan na po ako ni Mama Jer kung paano po yung right way. Pasok po Okay, kayo. okay. Come on, Papi Okay lang. 1. Kahit dirty ka, sige, pagbigyan natin. Let's go. Come. Ayan, mag-wipe tayo here. Hello! Ito po yung aming Ay, simple wow! house. Ang ganda naman ito. It is relaxing. Malaki ang ginastos mo para sa farm na to because hindi lang farmhouse ang itinayo mo, nagtayo ka for the animals. Yes. Oo. Primarily po. Tapos bahay na matutulugan kapag nag-stay po kami dito for minsan inabot. Pinakamatagal po na stay namin dito, 5 days. Yeah, oo. Kaya nag-decide po kami magpatayo ng simple house po dito. This is an inspiration sa mga gusto magpatayo ng farmhouse. Ang pinaka-idea po namin dito is gawing industrial farmhouse, parang ganun po. So, makikita niyo po na mga natural wood po, tapos yung color palette po, more on nasa earth tones. Yes. Brown, and then may mga I like this. bamboo, lighting. Highlight ko lang po ito. Mangga tree po ito. Dito? Opo, kasi dun sa highway, sa bayan po ng Tanay, parang nag-road widening po sila. May mga trees po na kailangan nilang tanggalin for widening. Pinadivide ko po into 4 na ganito. To make it big, Yes. patong-patong Ang po ganda. na ganito. Very creative. Ito po, may 2 rooms. Okay. Actually, di pa po nakababa yung bed. Ayun, okay. Pero ang laki 2 ng rooms lang po. Oo. May 2 bed, di pa po namin Yes, naibaba. di pa nakababa. Kasi tuwing Pero wala po malamig kami, dito, lamig. yes po. Tuwing paalis na po kami, nililigpit namin yung foams para hindi po patungan ng alikabok yung Oo. top. Ito naman your Ito naman po, hindi pa po talaga tapos to, Oo. wala pa door na. Because bago yung rest house na to. Kailan to natapos? Hindi pa po siya tapos actually, Oo, Miss so Karen. ongoing, no? You're working. Opo, until now ongoing po. Yan. Ito So, room mo. kahit saan po ako, Miss Karen, okay naman po saan, walang problema. Ang maganda nito, it's a work in progress. Yes, And po. it's so nice to create eh.
ang ganda yung tinatapos mo ang isang bagay, you have a creative project. Ang pera mo, ang kinikita mo sa showbiz, dito mo ba lahat? Party po, dito po napupunta talaga. Kaya Oh. kailangan po mag-work ng mag-work. Yeah, my And gosh. para po sa mga anak natin. Yeah. Magkano ang nagagastos mo to take care of the dogs and cats here roughly sa isang buwan? Hindi Mga ko po masyadong 100,000. ng monitors. Siguro po naglalaro po sa ganun na, 100,000 less or more. Yes. Depende Because you have po. to feed them. Yes po. Oo, paggamot pa. Yes. Ang pinaka mahal po talaga yung sa hospital bills po. Kasi Yeah. may mga unexpected na magkakasakit. Pero guys, napakaganda ng puso niya. Isipin mo yun ha. Isipin Thank you, mo Miss yun Karen. ha. That's not easy ha. Miss Karen, ito naman po yung aming Ah, terrace nice. area, outdoor. Pag gusto po namin Refreshing. kumain sa labas, Yeah. na may view po talaga ng raw nature. Yeah. At saka mas malamig po dito. Ganda naman ito oh. What tree is that? Ang tawag po dyan, tibig. Ang Okay. sabi po nila, kapag nakita ka ng tibig na puno, malaki po yung possibility na mayroong tubig sa ilalim. Parang may natural source of water balon. Ang dami mo nang alam sa farming. Medyo nga po eh. Ang dami na Medyo niyang po. alam. Nung pandemic po, parang sabi ko, kasi may mga naiisip po ako na hindi na lang siguro ako mag-showbiz kasi parang napapagod na rin ako sa showbiz. Wow, wait. Magtatanim na lang. You actually thought of quitting showbiz one Nung time? pandemic po, nung Yeah. namalagi po ako dito, Yeah. siguro for almost 8 months, halos everyday po ako nandito, naisip ko po na parang mag-quit na lang po sa showbiz na. Yeah. Kasi na-feel ko po yung pagod, yung burnout, parang halos wala po talagang pahinga for 18 years. So, doon ko po naramdaman na sige, dito na lang ako titira sa bundok and then magtatanim. Tapos hopefully maging business po. Kaya lang syempre tinatawag pa rin po tayo ng natural calling natin sa music, sa pagkanta. Kaya I guess pwede naman po siguro pagsabayin. Yes po. Ano ang kanta mo sa kagubatan? Theme song ng Pocahontas. Sige nga. Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or as why he's been? Can you sing with all the voices of the mountains? Can you paint with all the colors of... Feeling Pocahontas. My Nandito po ako. Grabe yun! Ang ganda nun, walang ka-practice. Yeah, so yun po yung parang theme song ko. Yun yung kinakanta ko literally po pag nandito po ako. Oo. Ito po yung mga favorite ko. Wait, ayan, ang ganda nito. Oh. Itong malawak na area na po Yeah. ito. Ito po yung takbuhan talaga ng mga dogs. Ang ganda. Tapos, Wow. umaakyat po ako hanggang doon sa part na yon. Sinasamahan ko po sila. Yeah. And Pero napakaganda nito for the dogs. It's so relaxing. And what is that? Yung mga bahay na yon? yun po yung mga cat houses. Cats, may cats dyan. Meron po. So puntahan natin yung cats. Yes, sige Grabe, po. talagang napakaganda po nung tinayo niya. Tignan niyo, oh. Okay lang Yung po mga ba? houses, so sementado na. Okay na po ba kayo umakyat ng Oo, ganun kataas aakyat po? ako. Oo naman. But napaka-therapeutic nito para sa mga aso. Your open grounds. Yes po. Pakita ko naman po sa inyo Wow. ang Ano to? kumbaga main dog house. Dog house po. Pero ito po yung yun nakikita niyo po doon, staff house po yan. Ito. Future staff. Papi Juan, come here. Halika, may iwan ka dyan. Kinareer po ni Jonah ang kanyang May staff house po. farm for her animals. Apo. This is love. Ang plano po namin dito po ilalagay yung mga tangke ng water po na iniimbak namin. Kasi wala po kaming water talaga dito. So nagre-rely po kami sa tubig ulan, iniimbak po namin yun. At pag kukuha po kami ng malinis na water, pupunta pa po kami sa medyo bayan area para mag-igib po. Ito ang main dog house. House. Hi So, guys! ang laking dogs po niya. Oh, wala namang mga ngagat. Wala naman. Wala. Oh, look how they love their Come here. mommy. O, diba? So, ito, lahat to na-rescue mo. Opo. Na-rescue mo lahat to from where? Different places po. Different places. Different places po talaga. Kendall.
I wanna ask, do you know the names of your rescue dogs yes here? po. So, obviously, ito po si Blackie. Ito po si Blackie. Ito naman po si Miley. Miley Cyrus. Miley Cyrus, yes. Yun ang pangalan niya sa mga showbiz. Yes po. Sige, Miley. So meron po dito si Papi 1, Papi 2, Papi 3, Papi 4. Oh. And then, ito po si Kendall. Kendall Jenner. Kendall Ito Jenner. naman. Ay! Ito po si City. City, City. the singer. Ate City, I'm so sorry. May kapangalan ka. City. No, kasi galing po ito sa Boso Boso Antipolo. Oh. So, dahil nga po Boso Boso, so nai-relate ko po siya sa Bossa Nova. So, City na lang po Oo. yung name niya. Ano ang pinaka nakakaawang kwento ng asong na-rescue mo? Meron po kaming na-rescue, ang name niya, si Lupe. Okay. Pero nasa bahay ko po siya sa Quezon City. Oo. Nasagasaan po siya, so na-paralyze na po yung hind legs niya. Alam mo, Jonah, ang daming celebrities na kilala sila bilang animal advocate. Pero ikaw, you have taken it to another level, ha? Bakit ang tahimik mo about everything you're doing for rescued animals? Tingin ko lang po kasi may mga works na, hindi naman po ako talaga sobrang tahimik. May mga times din po na vocal po ako sa animal rescues. Minsan po talaga, hindi ko na po show in public yung how we rescue. Dahil tingin ko po, ginagawa ko po ito not for publicity. Basta I know na may natutulungan po kami. We're doing some, hopefully, good works. Of mga ganun course. po. Kasi ang gagawin ng iba sa rescued animal, ibibigay nila yan sa mga talagang organizations like Potion Project, marami pang iba that really rescues animals. Tas popondohan nila yon. Pero ikaw, you are doing it on your own. Yes, on our own po. Yeah. Ginawa po namin sa own expenses po namin talaga. Pero may mga times din po na nagdo-donate din naman po kami sa ibang shelters. Ang pag-aalaga ba ng mga rescued dogs and cats, nakatulong ba to sa healing process mo? Like other than the farm? Kasi yung feeling of abandonment, syempre na ano ko po, di ba, na-experience po namin sa family. So, parang ko po sa kanila, pasa ko yung idea na ayoko pong maramdaman, kasi may feelings din po ang mga animals. So ayokong maramdaman po nila na abandoned din po sila. Kaya siguro na we keep on rescuing. Sa dami ng lupa dito sa Tanay, bakit ito ang napili mong bilhin? So far po kasi ito po talaga yung isa sa mga first choice or isa sa mga first options po na nakita po namin. Kahit sobrang matindi po talaga yung pagkatirik po noon, to the point na bawat step mo madudulas ka. Pero sa sobrang desperation ko din po talaga nung time na yon, pandemic time, bigla pong nagsara bawat barangay sa Metro Manila. Hindi ka pwede basta-basta makatawid sa kahit anong lugar po, di ba, kailangan ng permit. That time po ongoing yung pag-rescue po namin sa mga alaga po namin. Nung lahat po sila, naipon na po sa loob ng bahay ko po sa QC. 24/7, magkakasama po kami. Ano po sila, parang hindi po sila napapalagay kasi sa sobrang dami na rin po nila sa loob ng house. Parang sila po na rin sila, uneasy na rin sila. Napag-decidean ko po talaga na maghanap na ng lugar na mas malaki for them para maka-roam around po sila ng malaking area, free to run, kung ano pong gustong gawin ng mga alaga po. Kasi sa bahay, masikip na rin po talaga. May iba doon na nag-aaway-away na po sila. Matindi ang pinagdaanan mo sa buhay mo. You shared about your father, but there's also pain with your mother. 10 years old, iniwan kayo ng nanay mo. Yes. Nagkikita ba kayo ng nanay mo ngayon? Ngayon po, masasabi ko po na open na po yung puso ko for reconciliation kasi last year na imbitahan ko na rin po siya sa Mother's Day. Dito po, mismo sa Tanay, nakapag-celebrate po kami ng Mother's Day. Kasama din po ng birthday ng kapatid ko. At on the same month po.
Tapos nung Christmas time naman din po last year, naimbitahan ko rin po sila dito kasama po ng aking half-brother. Yun po, parang unti-unti pong nagkakaroon ng ano talaga, reconciliation. Tinanong mo with ba my sa mom. nanay mo, Mommy, bakit mo ko iniwan? Hindi na po Miss Karen eh. Hindi ko na po natanong. Parang okay na po ako sa idea na basta nagiging maayos na po yung relationship namin ngayon, nagkakasama na po kami, okay na po ako sa sitwasyon na ganun. Hindi ko po masasabi kung in the future, baka magkaroon pa po ako ng lakas ng loob na matanong. Kapag hindi na po masyadong bumubuhos yung matinding emosyon, di po ba? Matanong ko rin po na bakit? How did you forgive her? Hindi naman din po talaga naging madali yung process, yung healing journey sa kabila po ng lahat ng mga hindi magagandang nangyayari. And talagang malalim po yung sugat na naiwan. But as the years pass by, nasa puso ko po yung longing talaga na sana mabuo pa kami. Hindi man kami magsama-sama sa iisang bubong, but mabuo kami in a sense na harmonious po yung relationship naming magpapamilya. Along with all our siblings, even mga half-sisters, half-brothers. Kasi gustong-gusto ko po yung idea ng buong pamilya. And syempre with the help na rin po ni Ate Early, my momager, isa po siya sa malaking susi sa healing ko din po and sa reconciliation with my mother. Sinasabi po niya sa akin na syempre, nanay mo pa rin naman talaga siya, di ba? She cared for you nung time na hindi pa naman nangyari yung mga bagay na yon from the past. Inalagaan ka, ginawa nila yung best nila para palakihin kayo. So, parang doon na lang din po ako nag-hold on sa mga ganong magagandang memories. And gusto ko rin po kasing maramdaman ng mga half-brothers and half-sisters ko na nandito pa rin po ako bilang ate nila. Ayoko pong maramdaman nila, paglaki nila, na parang na-abandon din po sila ng family member nila. I want to be there for them also. When your mother left you when you were 10 years old, nakita mo na lang siya nung nanalo ka sa contest, sa GMA 7. Yes po, yes po. Isipin Yun mo, po yung how many first time. years from 10 years old Yeah. nung muli mo siyang makita? How old were you? 15. 15, po so ako 5 nun. years. Yes, 5 years. And ginawa siyang surprise guest sa isang TV show. After Yes. you won, nagulat ka. Opo, nagulat po talaga ako. But pero, you were not ready yet. Hindi po talaga. Nagulat po ako deep inside, pero hindi, kasi nga po sobrang nonchalant po talaga ako nung kabataan ko po. So hindi ko po naipakita yung ganong klaseng emosyon. And even after that TV show na tinatry po kaming ipag-reconciliate, parang nasabi po sa akin ng director that time, ang dry mo naman. Nasabi sa akin gano'n. Parang ngayon, na-realize ko po, pagkatapos ng mga moments na yun, na siguro kaya ako dry ng mga panahon na yun kasi hindi nga po ako ready. Napanood ko yung interview mo kay Tony and you shared that part of your life when you had to live with your father who was also your abuser. Ngayon po medyo napaprocess ko po yung mga pangyari. That time, I was so very young at 10. May mga nagsasabi kasi na tao na 10 years old ka na, dapat may malay ka na, alam mo na yung mga tama at mali. Pero that time, I was so young, so innocent. Hindi ko alam yung mga ganong bagay po talaga. And of course, he's your father. Alam mo yon, may trust. Yes, definitely. May trust and love. Idol mo rin siya kasi mabait po ang father ko talaga na sinuportahan po kami. Yung pagkanta ko, siya yung bumibili ng mga materials ko pang practice, mga cassette tapes, karaoke, VCDs and all, para ma-develop po yung singing ko. So, yun po yung mga na-instill sa isip ko talaga ng bata ako. Parang ang confusing, sinusupport ka niya sa career mo. Yes po. And yet may nangyayari na ayaw mo. That time, hindi ko po alam na it's something, ano po pala, unimaginable or something horrific, ano po, no? When did you feel that it was wrong? Medyo late po kasi talaga nag-develop yung kaisipan ko po eh. Siguro, when I was in my 20s siguro, na, nung hinahanap ko na po yung identity ko talaga sa mundo, na hinahanap ko
kung ano yung gusto ko maging in the future. Gusto ko ba magkaroon ng pamilya? Gusto ko magkaroon ng mga anak ko rin on my own. Yung nagsa-self-searching ka po talaga. Did you ever confront him? Hindi po, Miss Karen. You did not ask him? Nawala po, Wow. nawala po talaga sa isip ko. Kumbaga sa storage ng computer or laptop or ng cellphone, dinilit mo po yung part na yon, yung memory na yon. So it was a moment in time nung ang tatay mo iniwan ng nanay mo. Yes, Oo. after. Ang nakakabilib sa'yo is you forgave your father, right? Yes. What was your relationship like after that, nung sumikat ka na? Masasabi ko po nga, solid. Solid po yung relationship namin ko with my father. Kasi nung after ko po manalo, siya po talaga yung tumutok sa akin, sa career ko po. Siya yung nagda-drive for me. Siya po yung sumasama sa lahat ng mga lakad ko po talaga. So, we were very close. Since hindi ko na nga po kasama ang mother ko po. So, siya na din po yung tumayong parang nanay sa aming magkakapatid. Sa lahat ng mga pangyayari, na-forgive ko siya, even kahit hindi siya nag-ask ng forgiveness po. Parang na pre-forgive ko na siya, no? Kasi alam ko na wala naman pong perfect na ama talaga. How did you do it? Alam mo, forgiveness for many people is the hardest to do. How did you forgive? Yes, na fully forgive ko po siya when he really asked for forgiveness bago po siya mag-pass away. Nag-message lang po siya kasi hindi na rin po kami magkasama sa bahay eh. Kasi nga po nagkaroon na rin po siya ng another family. Nasa hospital na po siya and is not feeling well na rin po. Sa natitira niyang lakas to message me and ask for forgiveness. Tapos doon na po talaga bumuhos yung Luha mo. luha ko po. Doon Yeah. ko po naalala lahat ng mga pangyayari. Yung mga pangyayari po after that, nag-ipon-ipon through the years. Tapos, ang sinabi po niya sa text, anak, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa'yo. And doon ko po na-understand, Miss Karen, na lahat-lahat ng pagkakamali from what happened when I was 10 Alam niya. up to, opo, parang doon ko na-realize na, sige daddy, kahit hindi mo inisa-isa man or sinabi in particular yung mga yun, but I understand. And before ka pa mag-ask ng forgiveness, parang na pre-forgive ko na nga po siya. Palagay mo sa pinagdaanan mo sa tatay mo, sa nanay mo, isa itong dahilan why you are scared to commit or to have a partner? Yes, naglulong po ako to have my own family. Pero nandun din po at the same time yung hesitation at yung takot na sana hindi maulit yung ganong pangyayari. Kasi it was so difficult, Miss Karen. Sobrang hirap po talaga. Minsan, yung mga tao sa internet, the way po sila mag-comment, parang akala po nila, madali lang po i-process yung mga bagay-bagay. Pero hindi po siya madali. Kapag hindi mo siya na-release or kapag walang tamang taong nag-guide sa'yo, maaari ka pong mag-end up sa hindi magandang lugar. Oo. Ano po? Oo. How do you take care of your mental health? Prayers po talaga. Prayers. And naniniwala po ako na si Lord, yung nagbibigay po sa atin ng lakas to move forward with life, to go on. Kasi feeling ko po pag wala din po akong faith sa Kanya, baka kung saan na rin po ako nag-end up. From the people na rin po na talagang nagpapakita ng totoong pagmamahal sa'yo. Syempre po yung mga kapatid ko, yung mga relatives ko din po, yung support nila sa akin. At pinaka masasabi ko pong malaking factor po, dahil nandyan po yung tinuturing ko pong pangalawa kong nanay, ang si Ate Early ng manager ko po. Yung relationship po talaga namin, parang totoong mag-ina. Oo. Since nawalay nga po ako sa biological mom ko, si Ate Early naman po, wala din po siyang anak. So parang we found each other. Yes. Na para kami po yung, kahit hindi man po talaga kami blood related po, no? Pero mas matatag pa po yung, mas stronger pa po yung naging relationship namin as mother and daughter tandem. So siya po talaga yung nag-guide po talaga sa akin. Miss Karen, dito din po sa lupa na to,
dito din po namin nililibing yung mga nag-pass away na namin ng mga alaga, mga dogs and cats. So like this area, yung may uka po dyan, dyan po nakalibing si Brownie, na kaka-pass away lang din po niya last year. You are committed. Baka kaya wala kang boyfriend. Mas committed ka sa Miss Karen, dogs sabi and ko nga, cats. wala po talaga akong time to mingle, socialize, and date. Kasi dito po napupunta talaga yung time ko po and energy. Pero gusto mo ba magka-pamilya, magka-anak, or eto na? May desire din po ako to have my own family din po talaga. Pero hindi ko pa po alam kung kailan. Pero sabi nga po nila, parang may nagsabi sa akin, may natutunan po ako na, if you really want it, you have to give time for it. Baka po next year? Next year po. Bigyan natin ng time. Ito naman po, Miss Karen, punta po tayo sa another cat area. Ang ginawa po kasi namin, dinivide po namin yung area ng para sa mga dogs and area po para sa mga cat. Tinatawag po namin itong Cat Area 2. Cat Area 2. Cat Area 2. Ilan ang pusa dito? Hindi ko na po alam. Totoo lang. Hindi ko na po ma-count din po talaga. Pasok po tayo. Madulas po talaga. Dito po may mga pineapple. Marami rin po kami na-harvest na pineapple. Right? Oh, ito yung isa. Ito po, pakilala ko sa inyo si Hope. Wow! Galing po siyang Davao. Okay. Hi, Hoppy! Kaya batch. Hope yung pangalan niya kasi parang miracle Ang cat po ganda-ganda siya. nila. Pakita ko lang po yung loob ng cat house nila. Hi! Nochi! Galing nito, ha? Prefabricated. Oh! Ito po si Nochi. Tsaka si Garfield. And lahat ng cats and dogs mo are neutered and spayed. Yes po. Lahat po sila ay nakapon na po. Tapos, sa bawat cat house po, meron Ang laki silang... pa ng bahay nila. Opo. Tsaka may shelves po kasi yung cats, gustong-gusto po nila na nagka-climb talaga. Sa pinakamataas na area, doon po sila dudungaw. Yeah. And wow. Ginawa po namin na... I like this. Para tong... yero. Kasi bawal po talaga dito ang permanent na structure po. Kaya ganito po yung idea na ginawa namin. Very smart. Hello! Oh, in fairness sa kanila. Oh. Hi! Kamusta na saya kayo? ng buhay. Oh, look at them. Wow! Ang tataba nila. Opo. Oo, ang tataba po ng mga pusa dito. Pasok po kayo. Hello. Nag-aaway-away rin ba ang pusa? May time din po na nag-aaway-aaway sila. May mga mood po sila. Sige, pasok po. O ano Freddy. names nila? You remember? Ito po si Freddy. Kasi nga Freddie Mercury. Ito. Camila. Buntis ata. Hindi po, mataba lang po talaga Okay, siya. Camila. Camila Cabello of Fifth Harmony. Naks. Ito naman po tapos na pala siya. Yun po si Tomas. Na-rescue po namin siya sa Tomas Morato. Freddy! Oh my gosh, look at that. Ang lambing. Opo, super. Ayaw na umalis. Kasi nung kitan pa po siya, nasanay na po siya na umaakit sa mga tao. Kaya ngayong adult na po siya, nadala niya yung ganyang habit po talaga. Very comfortable po siya sa Do you tao. like dogs or cats more? Which one? May pros and cons, Miss Karen sa cats and dogs. I like cats kasi parang medyo less maintenance po sila. Parang mas madali po silang alagaan. But they're very prone to kidney diseases po. Oh, okay. Bakit? I didn't know that. Hindi ko rin po masigurado At saka, yung kahit hindi mo sila paliguan, kasi nga po nagsa-self-groom po sila. Oo. Unlike sa dogs na kailangan mo talaga silang paliguan. Alagaan. At Oh my gosh, ang cute nito. Look! ganyan po siya kapag nandito You're ako. so affectionate. Yes po, sumasakay siya sa shoulder Affectionate. ko. Okay. Ito naman po si Tonyo. Tonyo. Opo. Meron po siyang kapatid, si Tunying. Ito naman po yung cat house number 2. Mas malaki po ng konti compare dun sa cat house 1 kasi mas marami pong cats yung nandito. Oh, ang ganda niya, oh. Ito po si Ariano.
Oo. Ariano name niya kasi akala po namin na babae siya noon. Ariana pinangalan namin. And na-find out po namin na lalaki pala. So sige, Ariano na lang. Oo. Very beautiful. They're so Um, beautiful when they're cared for, no? Opo. Unless na lang talaga na naturally, as they mature, nagkakasakit na rin po sila. Oo. Tapos may litter box po, Yeah. bawat cat house. Ito laki niya, oh. Si Tonyo po, na kapatid si Tunying, parehas po silang may respiratory problem. Kaya dinala po namin sila dito sa bundok, sa bukid, para mas fresh po yung paligid nila Yeah. for their healing, hopefully. Yes. Singing heals you. Singing is a form of therapy. Yes, Miss Karen. Apart from this, Yes. being here sa kabundukan, kasama yung mga, itong nature, yung mga, Yeah. mga animals, yung singing po talaga, it has been my #1 therapy. Especially when I'm listening sa mga praise and worship music po talaga. Yun din po talaga yung nag-save sa akin, Miss Karen. Wow. What's your favorite praise and worship? 2 lines. Yung favorite song ko po is Fighting for Me by Riley Clemons. At yung lyrics po nito ay You will never stop fighting for me, even when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, because you love me like Ganda. nobody else. Ang message ng song kasi is si Lord yung nag-fight para sa mga battles na pinagdaanan ko po. Hindi niya ako pinabayaan, and siya din po yung nag-redeem sa akin. Siyang nagbigay ng identity sa akin. So sa kanya po ako kakapit talaga. And you've been singing now for how many years? 20. 20 years. 20 years, you have a concert. Ano ang Jonah sa concert na yon with all your experiences? Miss Karen, yung Jonah po sa concert na ito sa 20 years, masasabi ko pong the Jonah version 2.0 kasi much stronger Jonah, mas fearless na Jonah. Binabansagan nga po nila akong fearless diva the way I sing on stage daw. Pero yung kabuuan po ng pagkatao, masasabi ko pong fearless na. May mga bagay pa rin naman po that makes me scared. I know na kapag nandyan po yung Panginoon sa puso ko, hindi niya po ako pababayaan at kung kasama ko po siyang lumalaban. So, yung Jonah po na haharap sa stage ngayon dito sa 20th anniversary concert is a much stronger Jonah, much happier, at peace, Wow. and buo. And your mom Buo will na be there. Jonah. Yes po. Yes po. I invited my mom, my half-brothers and sisters, and kahit man po wala yung papa na namin sa tabi namin, seeing my siblings and my mom na nakaupo doon, masasabi ko po talagang it completes me. Whatever happened from the past, mas nag-hold on po ako dun sa magagandang memories and sa mga mabubuo pa namin na mas magagandang memories together. So what is your favorite Bible verse? 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Sabi po dito, and now these 3 remain, faith, hope, and love, but the greatest of these is love. Yun po yung tinatry ko pong i-practice sa buhay ko, na no matter how much people have sinned sa iyo, yung mga kung ano Or hurt you. As long as may love ka sa puso mo, parang it will be hard really to forgive on your own strength po at magmahal sa sarili mong kakayanan. Pero with Christ, with God's love to us, since He first loved us, kaya din po nakakayanan natin magbigay ng pagmamahal sa mga tao. Hindi lang sa mga taong mabubuti sa atin, kundi kahit sa mga taong nakagawa ng mali at kasalanan sa atin. So, yun po yung parang life verse ko po.